Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sama din natin sa banal na misang ito ang kaarawan ng obispo ng Diocese ng San Pablo, ang lubhang kagalang-galang Marcelino Antonio. At ganun din naman ay sinasama din natin lubhang kagalang-galang Marcelino Antonio Maralit Jr. At ganun din naman sa kaarawan ni Ligaya Lili Tapalia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos, turo sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang namamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit
buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiran niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag na din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, ganun din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Natatangi itong araw na ito sapagkat mamaya sa Philippine time, alas 4 ng hapon, ay ating masasaksihan ang inauguration ni Pope Leo XIV sa Petrine Office. No? Kung kayo wala namang schedule mamaya, pwede natin ba mapanood mamaya through the Catholic networks, no? Sama ng Veritas, kung paano natin masasaksihan ang pagtatalaga, no? Kay Pope Leo XIII as the 267th Pope of the Catholic Church. No? Kaya pagdasal natin siya na nawa sa kanyang, pagsisimula ng kanyang ministeryo bilang Santo Papa, siya ay gabayan ng poong may kapal. Ay ganoon din naman ay napakaganda sapagkat ngayong araw na ito, no, ay ating ginugunita ang 105 kaarawan ni St. John Paul II. Today is his birthday. So mga deboto ni St. John Paul II, no, ito ang kanyang araw ng kanyang kapanganakan. 105 years old na siya kung siya'y buhay pa, no, ngayong panahong ito. Tayong mga Pilipino, no,
nakakatuwa. Bakit? Sapagkat lagi tayong may binibigay na pabaon sa ating mga minamahal. Di ba nung tayo ay bata pa, no? Kasi halos dito ay kasing idadan ko na, no? Ay di ba tayo pinababaonan ng ating mga magulang bago pumasok sa paaralan, di ba ga? Di ba ang pinababaon sa ating pagkain, di ba ga? Oh. No, ikay nag-high school, may pagkain na, may pera. No? Aba, college sabay pera na. No? Yun ang pinababaon sa atin. Pero hindi lang yung mga material na bagay. No? Kung minsan, no, ang pinababaon sa atin ay yung mga magagandang alaala. What do I mean by that? Alam niyo po, yung mga nasa uniform, no, uniform personnel, no, either kayo nasa AFP, PNP, PCG, no, BGMP, BFP, meron po yung mga training na ginagawa sa amin, yung mga bagong pasok. And sometimes it takes 6 months and above, no? Alam nyo ba na isa sa kanilang binabaon na yung picture ng kanilang pamilya? Kasi sa training, bawal ang cellphone, no? Bawal yan. Pero kahit walang cellphone, pwede nilang dalhin ang larawan ng kanilang pamilya bilang pabaon na kaya sila nagtitraining ay para sa kanila, na kaya nilang indahin lahat alang-alang sa kanyang pamilya. No? At syempre, ngayong panahon ng Mayo, no, ngayong buwan ng Mayo, sunod-sunod ang mga pista, di ba? At sa bawat pista, di ba, tayo iniimbitahan, di ba? No? Pagkatapos nating pumunta doon sa lugar nin, di ba kayo merong Sharon? Di pabaon pa rin. No? Bakit kainin mo ito? No? Para magsilbing alaala na minsan dumalaw ka doon. No? Na hindi lang basta pagkain yung, kundi dala-dala mo ang isang parte, bahagi ng magandang alaala mula sa lugar na iyon. Ang Panginoong Hesus nagpapabaon sa kanyang mga alagad. Bakit? Sapagkat sa ating mabuting balita, no, ang sitwasyon o ang senaryo ay narito pa tayo sa kwento ng huling hapunan. At ilang oras na lang mula ng tagpong ito, siya'y magpapakasakit at mamamatay. No? At sa liturhiya naman, kung bakit naghahabilin o nagpapabaon na ang Panginoong Hesus, ay sapagkat 2 linggo na lamang, no, ay aakyat na ang Panginoong Hesus sa langit. Kailangan niya nang mag-iwan, kailangan niya nang magpabaon para hindi siya makalimutan ng kanyang mga alagad. At ano ang pinabaon ng Panginoong Hesus? Isang bagong utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Narinig natin, bago. Ang pag-iibigan ba ay isang bagong utos? Oo o hindi? Hindi. Napakatagal na iyan. Bago pa dumating ang Panginoong Hesus, nariyan na ang salitang mag-ibigan. Subalit bakit bago? Sapagkat yung salitang pag-iibigan ay hindi lang basta salita. Bago siya sapagkat nagkatawang tao siya sa pamamagitan ni Jesus. Sapagkat ang sino mang laging na kay Jesus ay laging bagong nilalang. Pakinggan natin ang unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Napakinggan natin kung paano nagsumikap sina Bernabe at Pablo para sa mga unang Kristiyano. Nakita natin ang kanilang hirap. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao kayang matanggap ang kanilang ginagawa. Nakatanggap pa sila ng pag-uusig mula sa iba't ibang tao. Pero tingnan natin yung unang pagbasa. Kahit na mayroong pag-uusig sa mga unang Kristiyano, naroon sila para palakasin ang loob ng mga unang mga Kristiyano. Hindi ba ito'y isang magandang halimbawa ng pag-iibigan? Na sa halip na wala kang gawin, na sila'y nanghihina ang loob, ang ginawa ni Pablo at Bernabe, pinalakas ang kanilang loob. Ang taong umiibig,
marunong magpalakas ng loob ng kanyang kapwa-tao, hindi nagpapababa, no? Kasi parang ito yung sumasalamin sa isang mentality nating mga Pilipino na yun, yung talangka mentality, na kapag nasa taas, ibababa. Mali. Katulad ng unang pagbasa sa halip, no, na yung kanilang loob, no, ay lalong pababain, pinalakas sina Bernabe at Pablo. At ang maganda nito, sa unang pagbasa, binuksan nila ang pintuan para sa mga Hentil. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan ay hindi lamang sa mga Hudyo. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Binuksan nila ang pintuan ng pananampalataya upang nang sa ganon, kahit ang mga Hentil, no, ay makapasok din sa kaharian ng langit, na ang mga Hentil din, kahit hindi sila Hudyo, ay maramdaman nila na sila ay kapatid ni Kristo at sila ay anak ng Diyos Ama. Napakaganda. Sapagkat yung pag-ibig na naramdaman at natanggap ni Bernabe at Pablo, hindi lang nila sinarili, ibinahagi nila sa iba. At sa ikalawang pagbasa ay nakita natin, no, na ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila. Bakit? Anong sabi sa ating ikalawang pagbasa sa Aklat ng Pahayag? Papahiri ng Diyos ang luha ng lahat ng tao. Wala ng kamatayan, wala ng pighati, wala ng lungkot. Hindi ba yan ay talaga naman ay pinakarurok ng pag-ibig? Isipin ko at isipin natin, ang Diyos mismo ang papahid ng luha ko at luha natin. Hindi ba minsan sa buhay natin, tayo na lang mismo ang pumapahid ng luha natin, na pumapatak sa mga mata natin? Pero iba ang dating na kapag tayo'y umiiyak, iba ang tao ang pumapahid sa ating luha. Iba ang dating. Bakit? Ibig sabihin yan, ang tao niya'y nagmamalasakit sa iyo. Ang taong niya'y iniibig ka, na handa kang damayan, anumang oras, anumang panahon, basta ikaw ay dumaan sa pagsubok ng buhay. Hindi ba yan talaga ang dahilan kung bakit ang Diyos ay inibig muna ako at inibig tayo bago natin siya inibig? Ang Diyos muna ang umibig sa akin at sa atin bago natin siya ibigin. At itong ikalawang pagbasa ay nagpapaalaala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ang ating magiging tanggulan. Na ang pag-ibig ng Diyos ang ating takbuhan kapag tayo dumadanas ng matinding dagok ng buhay. Nang naparito ang Panginoong Hesus, hindi niya tinanggal to. Hindi niya tinanggal to. Subalit hindi man to tinanggal ni Hesus, nakiisa siya at nakilakbay siya sa karanasan natin bilang mga tao. Kaya nabanggit ito sa ikalawang pagbasay upang bigyang diin na ang Diyos, kapag sinabi niyang iniibig kita, hindi lang hanggang hukay, hindi lang hanggang libing, kundi iniibig kita hanggang langit. No? Napakaganda, no? Iniibig kita hanggang langit. No? At sa ating mabuting balitay, napakinggan natin ang mga pabaon ni Jesus, mag-ibigan kayo. Hindi katulad ng makamundong pag-ibig, kundi katulad ng pag-ibig na ginawa, hinalimbawa, at isinabuhay ni Jesus. Kaya tingnan ninyo sa ating mga simbahan, paano natin nakikita ang pag-ibig na iyan ng Panginoong Jesus? Tingnan ninyo, pagpasok natin sa ating mga simbahan, may mga crucifix. Hindi ba iyan ang pinakarurok ng pag-ibig ng Panginoong Hesus? Na dahil sa pag-ibig niyan, ibinigay niya kahit ang kanyang sariling buhay para ako at tayo ay maligtas. Pero hindi lahat natapos sa krus. Bakit? Kasi kung hanggang sa krus lang ang pag-ibig ng Diyos, walang saysay. Bakit? Ang pag-ibig lang pala ng Diyos hanggang kamatayan.
Hindi. Nabuhay siya maguli. At hinanda niya ang ating kalalagyan sa langit. Kaya sabi ko nga kanina, ang pag-ibig ng Diyos hanggang langit. No? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo katabi niyo. Yan ang makakasama mo sa langit. Gusto mo ba? Oo. Sapagkat yan ang pag-ibig ng Diyos. No? Na sa kanyang pag-ibig, gusto niya walang maiiwan. Gusto niya lahat tayo magsama-sama papuntang langit. Gusto niya sa pamamagitan ng pag-ibig na halimbawa niya ay maramdaman ng mga tao sa mundong ibabaw na ito na ang Diyos ay narito. Ang Diyos ay umiibig. Ang Diyos ay nagmamalasakit. Alam ninyo, kung itong mga salitang ito ni Jesus ay nagagawa ko at nagagawa natin at nagagawa ng lahat ng tao, disin sana walang digmaan. Bakit? Ayan, no? Hinalimbawa na ni Jesus eh. Pero ang tao, talagang napakahirap nilang sundan ang mga yapak ni Jesus. Kung itong mga pananalitang itong ni Jesus ay nagagawa natin, wala nang korupsyon. Bakit? Hindi lang kasi iniisip ang sarili. Iniisip din ang kapakanan ng ibang tao. Sapagkat ang pag-ibig ni Jesus ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ni Jesus ay sumasaklaw sa lahat. Na yung pag-ibig ni Jesus ay may kaakibat na pagmamalasakit, pangunawa, pagpapatawad, no? At pagtuturo ng tama. Kaya yan ang iniiwang bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sapagkat ang pag-ibig, walang katumbas na anumang halaga. Sapagkat kailanman ang pag-ibig ng Diyos, walang maitutumbas na anumang pera, ginto o pilak ng mundong ibabaw na ito. At yan ang hamon sa atin bilang mga tagasunod, bilang mga Kristiyano. Sabi nga ng isang religious song, we will be known as Christians by our love. Malalaman ako at tayo ay Kristiyano sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito ang ating uniform bilang mga Kristiyano, ang pag-ibig. Ito ang ating pananggalang sa kasamaan ng mundo, ang pag-ibig na dala ni Kristo. Pero hindi lang dapat pag-ibig ni Kristo, kundi yung pag-ibig ni Kristo na natanggap ko, ibahagi ko rin sa iba. Upang nang sa gano'y maramdaman at malasap din nila ang pag-ibig mula sa Diyos. Hari nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, nawa ang mga binitiwang mga pabaon ng Panginoong Hesus ay madala ko't madala natin sa mga buhay natin. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa iyo. Nanawa itong pananalitang ito ni Jesus ay magbigay linaw sa buhay at buhay natin. Ang pag-ibig nawa ang gumabay sa buhay ko at buhay natin. Kagaya ng hinalimbawa ni Jesus. Kagaya din ng hinalimbawa ng mahal na ina. Kagaya ng hinalimbawa ni Saint Teresa of the Child Jesus na kahapon ay pinagdiwang natin ang kanyang 100 years anniversary as a saint. Sa kanyang buhay, pag-ibig ang kanyang ginamit. Pag-ibig ang naging dahilan ng kanyang kabanalan. Kaya nga sinabi niya, doing ordinary things with extraordinary love. Kapag ang pag-ibig ang gumabay sa akin at sa ating lahat, magiging maayos ang lahat. Pero hindi pag-ibig ng mundo, kundi pag-ibig ni Kristo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao,
nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muguli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang tapat at isinasabuhay na pag-ibig sa kapwa ay siyang marapat at maging tatak sa ating mga pamayanan at ng bawat isa sa atin, sapagkat ito'y hindi madaling gawin. Buong tiwala nating hilingin ang tulong ng Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming magmahal. Panginoon, turuan mo kaming magmahal. Naway patuloy na itaguyod ng simbahan ang pagmamahal ni Kristo sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal. Naway mabigyang inspirasyon tayo ng Santo Papa at ng lahat ng pinuno ng simbahan na mamuhay ng naaayon sa turo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal. Naway ang ating mga pamayanang Kristiyano ay malampasan ang mga nangingibabaw na saloobin ng kawalang malasakit, pagkamakasarili, at diwa ng paghihiganti. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal. Naway mapatawad natin ang mga nagkasala sa atin at hindi magtanim ng sama ng loob at maghanap ng paghihiganti. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal. Naway hindi tayo magkulang sa pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga may sakit, mahihirap, at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal. Para sa ating lahat, upang sa pamamagitan ng paggawa, ang bawat isa ay makapagkamit ng tunay na tagumpay at bawat pamilya ay maitaguyod sa dangal at ang lipunan ay lumago sa diwa ng tunay na pagkatao ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal. At sa katahimikan natin ita sa Diyos ang ating mga pansarilit na tatanging mga kahilingan. Panginoong Heso Kristo, gawin mo kaming maawain, bukas palad at mapagpatawad, at sagay tumulad sa iyong anak na isinilang, nabuhay at namatay at nabuhay dahil sa pag-ibig sa amin. At ngayon ay patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit magpakailanman. Amen. Amen. Pag-aalay namin, sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nag-upugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay,
kami pinagpagsasalo mo sa iyong buhay na namumukot tangit walang kapantay. Ipagkalubong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa namang yan na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo sa handog, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalusing buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubinin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman,
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala, pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, apapalat ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin
ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan nang ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Patalastas, maging saksi ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging isang Veritas Eucharistic Advocate. Ipagdiwang ang banal na Eucharistia na may pusong tapat at buo. Maari po kayong dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa teleponong 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ale Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsuyuko kayo habang iginagawad ng pagbabasbas. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng katatagan at lakas upang mahalin ang inyong kapwa, bagamat mahirap isagawa. Amen. Naway maging mapagkakatiwala ang guro kayo ng pagmamahalan at kapatiran sa salita at sa gawa. Amen. Naway ang inyong pakikilahok sa lipunan ay mag-ambag sa paglikha ng isang sibilisasyon na tigib ng pag-ibig. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, iyaya'y ibahagi, lubos, suri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Salamat sa Ama. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,